Mga katambay, mga kababayan, mga kamusta po? Kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin, ito pong balita na lumabas na yung nakaraang, ito pong nakaraan, alam po natin na nagdiwang po ng kanyang kaarawan, si BBM, ang kanya pong 68 kaarawan o 68 years old, ay grabe pala mga kababayan. Grabe pala ang gastos at talagang magarbong kaarawan dahil mga international pa ang nag-perform sa kanyang kaarawan at puro bilyonaryo po halos ang mga bisita, mga kababayan, ibang klase. Ganyan po talaga. Pagka talagang sinasabing laki sa layaw, Jeprox, saka kanino kayang pera ginastos dito mga kababayan. Sa bagay, nung nakaraang birthday niya, grabe rin po nag-perform, di po ba? Yung si Duran Duran, kaya nga po nabansagan na Durian-Durian, di ba? Si Duran Duran. Ngayon po, international na naman. Gaano kaya kalaki ang inubos na pera ni Juan de la Cruz, mga kababayan, sa kanyang kaarawan. Talagang ibang klase po ang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at panoorin. Nag-perform ang mga international artists sa isang exclusive birthday party ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nagdiwang ng kanyang ika-68 kaarawan kasama ng ilang piling panauhin. Naimbitahan upang kumanta ang international stars katulad nina Nicole Scherzinger ng Pussycat Dolls at ang R&B icon sa Boyz II Men para aliwin ang high-profile crowd. Spotted sa VIP list ang mga bilyonaryo at mga politiko kabilang na sina Ramon Ang at si former House Speaker Martin Romualdez. Nagmistulang private concert ang nasabing pagdiriwang. Ayon sa mga insiders, sinubukan pang kunin ang banda na Tears for Fears para sa show ngunit hindi natuloy. Gayunpaman na natiling engrande at star-studded ang okasyon. Grabe na mga tambay. Grabe. International. At ang guest, nandun po ang speaker, ang dati speaker. At si Ramon Ang, mga kababayan, mga bilyonaryo. Siyempre, hindi na po nabanggit ang ibang mga guest kung sino-sino pong mga politiko at mga yayaman, mga oligarko. Hindi po siguro mawawala ron yung isang atake na atake sa ating Vice President, si garbage in, si garbage out. Hindi kaya kumanta ron yung attack dog. Ayan, ibabalita kaya sa atin ni Jose Castro kung magkano po nagastos diyan. Tama ba yan? Sa bagay, napakalaki po ng pondo ng Office of the President. Hindi po bababa sa 20 billion. Katulad po ngayon, humihingi na naman po sila ng budget na 27.3 billion sa susunod na taon, 2026. 27.3 billion sa loob lamang ng 12 buwan. Paano ka hindi makapagbe-birthday ng ganyang grande? Kung ang pondo ng Office of the President ay billion-billion, mga kababayan. Samantalang mga Pilipino, naghihikahos, naghihirap, ibang klase. Tapos ang Pangulo na iyong binoto, nagpapakalunod sa karangyaan at napakasarap ng buhay. Ang tanong, kaninong pera ang ginastos dyan? Pera kaya niya ang ginastos dyan? Katulad ng ginagawa ng Vice President na tinutuliksa nilang Vice President dahil sa biyahe nito, samantalang sariling pera ng Vice President ang ginagastos niya, ang ibinibili niya ng ticket, ang mga plane ticket niya ay siya gumagastos. Mga airfare niya, di ba? Samantalang dito, mga high class, mga nakita niyo mga nagpe-perform, bigatin. Di po ba? Hindi basta-basta pera yan. Ilang milyon dolyar ay ibabayad mo dyan para mag-perform dyan yan. Mga sikat yan. International yan. Hindi po ba? Ibang klase ang Pangulo. Tapos ang ibibigay sa ating paglilingkod, hindi po ba? Ang bibigay sa ating paglilingkod, pamumulitika, korupsyon, pagbaha, paglubog ng Pilipino, nagtitiis sa baha, nagtitiis sa napakamamahal na bilihin. Di po ba? Samantalang Pangulo at ang kanyang mga kaalyado, mga oligarkiya,
kay sarap ng pamumuhay. Ang sarap ng paglilingkod. Walang nararanasang paghihirap. At talagang grabe, bumubuhos po ang pera pagka sila na po ang gumagastos. Pero pagka mga Pilipino taxpayer, bahala kayong malunod dyan at magutom. Magtiis kayo sa napakamahal na bilihin. Basta kami, ganito kami. Ganito kami maglingkod. At kailangan pagka kami naglilingkod sa inyo, bigyan nyo kami ng karanyaan. Lalong-lalo sa aming mga kaarawang katulad dito. Binatikos na. Nung nakaraang kaarawan niya, yung duran-duran. Ngayon, bumanat na naman. Ibang klase. Ibang klase. Napakasarap po i-audit. Napakasarap i-audit kung saan napupunta ang pera ng taong bayan dito po sa Office of the President. Saan kaya nila dinadala? Anong mga proyekto ng Office of the President, mga kababayan, na billion-billion po ang hinahawakan. Billion-billion din po ang kanyang confidential intel fund. Billion din po ang kanyang travel fund, mga kababayan. At magkano naman kaya, ilang billion naman kaya ang ginastos dito sa kanyang kaarawan? Ang kanyang 68th birthday, mga kababayan. Di po ba? Dahil ang birthday po niyan September 13 Kung hindi po ako nagkakamali. September 13, di po ba? Dahil ang kanyang ama ay September 11. Magkasunod po sila na kanyang ama Kung hindi po ako nagkakamali, ang presidenteng diktador ay September 11, I think. Kasabay po yata ng birthday ng tatay niya ay yung pagguho naman po, di ba? Yung 9/11 na tinatawag sa United States, di ba? Yung September 11, parang doon yata yung gumuho na building, di ba? Na parang mga terorista po 'yun, di ba? Kung natatandaan niyo po. Ka-birthday po yata ng kanya ama 'yon, yung September 11. At ito po ay September 13, kung hindi ako nagkakamali. Grabe pala ang buhos ng pera diyan. Tuwan-tuwa. At ang tanong, gaano kaya karaming pulburon ang nagamit diyan sa party na 'yan? At gaano kaya karaming coke ang nagamit diyan, mga tambay, sa party na 'yan? Exclusive, Exclusive. Mga kababayan, birthday niya, exclusive. Concert. Talaga pong ganito po. Luxurious talaga po sila. Luxurious. Luxurious ang pamumuhay. Luxurious ang paglilingkod. Luxurious lahat, pati kaarawan. At syempre, napakarami na pong pumuputok niyan. Pati po yung ginagawa po sa Malacanang, di ba? Dahil diyan po, bumubuhos din po ang sinasabi pong lahat ng karangyaan diyan sa Malacanang, mga kababayan. Pagkain, alak, at napakaraming party-party din daw po sa Malacanang. Umano, talagang ang pera ng taong bayan ay gamit na gamit po ng bilyonaryo at napakayaman na First Family. Palibasa, hindi po nila pera ang ginagastos nila. Umano, kaya napakasarap pong waldasin pag hindi mo pera. At syempre, nahandyan pa po ang isang damukal na korupsyon na nakakaipon yata sila ng isang damukal na pera. Hanggang kailan pa kaya magtitiis ang taong bayan sa ganitong pamumuno? Waldas, ibang klase po. Ibang klase. Ang bansa ay naharap sa kahirapan, naharap sa malawakang korupsyon na hindi natin malaman kung maibabalik pa ang mga ninakaw nila sa atin. Pero dire-diretso po sila magwaldas at magubos ng pera ng bayan. Mga walang konsyensya at walang awa sa mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Mga kababayan, marangyang marangya. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, nagkaroon lang po ng kaarawan, nagkaroon lang po ng isang buong lechon sa hapagkainan, binabatikos na po ng media. Mga kababayan, lechon pa lang yan. Wala pang international artist na nagpe-perform sa kanya. Pero binabatikos na. Dahil daw ang birthday ni dating Pangulong Duterte, may lechon. Samantalang ito, international ang nagpe-perform. Mga kababayan, daang milyon po ang talent fee niyan. Milyon dolyar yan. Hindi Philippine money yan. Dolyar. Nakakalungkot, mga kababayan. Sana, mga kababayan, kung ito'y magpapatuloy pa ng ganyang tatapusin po 6 na taon na kanyang panunungkulan, ganong karaming party
at gaano karaming pera ng Pilipino ang lulustayin nito. Itong pamilya na ito, itong liderato na ito, itong administrasyon na ito, mga kababayan. At nakita nyo po bang binabatikos ng media kung paano po magwaldas at magubos ng pera, mga kababayan? Ang gobyernong ito, binabatikos po ba? At ino-audit po ba ng media? Tinatanong ba ng media kung magkano nagagastos ng Malacanang, mga kababayan? At nangihinayang ba ang media sa ginagastos ng Malacanang? Mas nangihinayang pa ang media sa mga gastos na sinasabi ng Vice President o sinasabi nila na ang Vice President daw po ay sobrang magastos sa kanyang biyahe. Ibang klase itong mga hindot na ito. Hintayin po natin, mga kababayan. Baka naman po ipaliwanag po yan. Baka naman po ipaliwanag pa yan ni garbage in, garbage out, mga kababayan. At hindi po siya mawawala dyan sa exclusive birthday na yan. Hindi po mawawala si Claire Castro dyan, umano. Kumbidado po siguro yan. At baka naman, pumutok na po sa balita, na ibalita na po ngayon. Tingnan po natin ang sagot po dyan. Kung mananatili pa sila sa pwesto, mga kababayan. Kung hindi po sila mananatili sa pwesto, hindi na po maibabalita sa atin, mga kababayan. Kaya mga kababayan, ganyan po ang ating pong hinalal na Pangulo. Ganyan, nakita na po natin kung paano po maglingkod. Napakarangyang buhay, napakarangya sa lahat ng bagay ay marangya sila. Napakatindi po silang gumastos ng pera ng taong bayan, umano. At dinala po tayo sa 3 taon mahigit na puro korupsyon, pamumulitika. Mga kababayan, ang solusyon lang po sa atin, mga kababayan, at ang ipakita po sa atin na nagbabago sa atin ay ang kanila pong pamumuhay at ang kanilang kaarawan. Yan po ang kanila pong iiwang legasiya at performance sa atin. Ang mag-performs ang ibang lahi sa kanila. Pero yung performance nila bilang lingkod bayan sa atin, yan po, kitang-kita na po natin kung anong klase silang maglingkod sa atin. Puro po lahat pumapabor sa kanila. Hindi po pumapabor sa pinaglilingkuran nila, mga kababayan. Kaya po dito po sa darating po na ito, mga tambay, alam po natin, itong September 21, mga kababayan, dire-diretso po yan. Sana po, sumuporta po tayo lahat, mga kababayan. At lang kailangan po, tayo naman po ang magdiwang. Pilipino po, taxpayer naman po ang magdiwang. At makamit naman po ng taxpayer ang totoo at tunay na lingkod bayan. Hindi po katulad po na naglilingkod ngayon. Mukha po sila yung naglilingkod lamang sa mga kapwa nila oligarkiya o kapwa nila mayayaman. Talagang ibang klase po ang meron po tayong Pangulo ngayon. Puro kahihiyan, iniiwasan na nga tayo na ibang bansa katulad ng South Korea, di ba? Umurong na sa atin para magpautang dahil nga korap ang ating gobyerno, ayon po sa kanila. Pero dire-diretso pa rin po. Ipinakikita rin po ng palasyo na kahit hindi kayo magpautang sa amin, dire-diretso kami maligaya at masaya habang merong nagbubuwis na Pilipino. Kami buhay harit, buhay reyna. Ibang klase. Thank you po mga kabayan sa mga nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you rin po. At maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa mga subscribers po natin. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong, biyaya. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. Mabuhay po kayo. At syempre po yung panalangin po natin mga kabayan, isang manalangin po tayo na isama po natin ang kaligtasan po ng pamilya Duterte at ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po sila sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganoon din po mga kabayan, tayo po magdasal sa ating pong mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po'y maingatan, mga kababayan. At syempre po mga kababayan, huwag natin kalimutan, nasa ating pong mga kamay ang muling pagbangon ng ating bansa, ang muling pagbabago at pagbangon sa putik, sa pusali, sa imbornal at sa pagkakabaon sa utang na ginawa nila, mga kababayan. Panahon na po
para po tayo magkaisa. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.